Ngayon ho, mga kababayan, pag ito, mangyari na talaga, at ito, tumuloy-tuloy na, ipit si Robin Padilla dito, baka. Basahin nyo ho. Philippine Star, just in, the Department of Justice has stopped Interpol to issue a red notice against Attorney Harry Roque. At meron akong isa na nakita ho, mga kababayan, na napicturean na any moment lalabas yung red notice. Mga busing, any moment lalabas yung red notice. No? Galing sa Interpol. Andali, bigyan nyo ako ng konting time. Iaano ko to. Ipapakita ko sa inyo. Saan ba yun? Ito. Tama ba? Ito. Bigyan nyo ako ng 1 minuto lang. Ayan. Ipapakita ko dito. Ilalabas ko dito. Ito ba yun? A red notice isn't an arrest warrant. It's a global wanted poster and Harry Roque face may soon be on it. Yun lang din pala. Halos kaparehas lang din ito. Pag yan, lumabas na mga kababayan, obligado na sabihin ni Robin Padilla kung nasa si Roque at kung saan yung kanyang kinaroroonan. Pagka meron ng hudyat ang Interpol, pwede na natin kunin si Roque. Naku po. Sabi ni Inamo TV, mga pinapanood ko na lang FPJ at Cesar Montano. Very nostalgic. Sabi ni Jane Mendoza, dapat isama na ring hulihin yan. Si Bobong Robin Padilla. Dapat si Roque ang kaladkarin ni Robin Padilla para arestuhin, hindi General Torre. Naku, yan na naman. Tingin ko magagalit na naman si Robin Padilla kay General Torre. Dahil nabanggit nyo si General Torre. Bakit to, mga kababayan? Naku, galit na galit si Robin Padilla kay Torre. Boss! Boss, kung sinabi lang nung boss namin na i-contempt kita, i-contempt kita. Naalala nyo yung sinabi ni Robin Padilla sa Senado kay General Torre? Paano po? Ito, isang kaibigan na naman ang malapit na po na mailagay sa kamay ng batas. Isang kaibigan na naman po nila ang malapit na pong pumasok sa oblo. Kaya ho yung mga DDS, mga kababayan, nahinto yung kasasabi nila, Mark Ramos, nasan yung pinagyayabang mong ICC? Ang yabang-yabang mo lagi, may ICC, wala namang maipakita, wala. Biglang dinampot ho si Duterte. Ayun, hindi na huulit nila inulit yun. Hindi na huulit nila sinabi yun. Diba? In an interview with One News, Historicon, DOJ, Yusek, Nicolas T. said they expect the red notice to be released as soon as possible. Likely within the week. Siyempre, si Roque nga mahilig magtago di ba? Baka ho ito tumagal pa ng ilang araw. Tatago-tago muna yan. Baka magpaikot-ikot sa Netherlands. Ano po? Dahil tingin ko, baka may hold departure na yan si Roque. Ikaw, makita mo, ang gobyerno ng Pilipinas, kumpleto ebidensya na binibigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang sarili. Siya yung bigla na lang tumakas. Diba? Tapos versus doon sa sinasabi ni Roque na siya ay ginigipit ng gobyerno. Wala, sinungaling to si Roque. Sige, i-hold dyan si Roque. Paglalabas, nagpakita ng passport na may pangalan Herminio Harry Roque. Junior ba si Roque? Ipitin na yan. Naku, lagot. Diyos ko po. Roque, umuwi ka na lang sa tingin ko. No? Tingin ko pag umuwi ka, isinuko mo yung sarili mo, mag-i-enjoy ka naman din dun Yung request niya ng topless kay pangalan nun? Kay Ronil Yang. Naku po, hindi ka na magre-request ng topless sa loob. 'Di ba Sir Ed Gonzales Angeles? Hindi ka na magre-request ng topless doon sa loob. Roque, malamang kumpleto as recados na doon.
Instant, mga naka-topless. Sabi ni Jordan G, bading nga kasi. Hindi nga bading yan. No. Si Mami Pebble, sabi bading. Kasi, yan, nakasama niya yan. Siguro, baka ano kaya, message ko nga si Mami Pebs mamaya. Mami Pebs, nakakwentuhan mo ba si Roque? Yung sa isang banda, sa gilid lang, ano? Yung tipo bang kayo lang dalawa? Nakakwentuhan mo ba? May nasabi ba sa iyo? O para masabi mo na rekta na bading si Roque. Ako hindi ako naniniwalang bading yan kasi nga matigas yung pagkakasabi ni Roque. Kay Ronnie Liang. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Oh. Di ba? Yung tigas ng boses ni Roque para mapatopless si Ronnie Liang, yun po ang aking basehan na hindi bading si Roque. Mga kababayan. Tsaka yung, kung may sakit naman di ba? O, di talagang kailangan siyang turukan ni A.R. de la Serna ng insulin po, mga kababayan. Mag-e-enjoy talaga to si Roque kapag ka naiuwi. Lalong-lalo na ho, doon sa Oblo, mga bossing, naku po, napakarami pong tubo na pwedeng doon, na pwedeng linisin doon. Sa Oblo, mga kinakalawang na tubo po, yung tubo ng mga lababo, tubo ng mga kubeta. Yung mga preso po ang naglilinis niyan. Di ba? Ma'am Gigi May, tawa ka ng tawa dyan, baka hindi ka pa nagla-like. Di ba? Sa preso ho, yung mga kinakalawang na tubo, nung mga preso, ibig ko sabihin, since diyan sila nakatira, di kanila yung tubo na yan, yung mga kinakalawang po na tubo ng mga lababo, banyo, lilinisin po nila Roque yun, mga kababayan. Ano yun, minumuestra kong ganito. Syempre, pagka kinakalawang, lilihain, papel de liha, tatanggalan ng tubo, tatanggalan ng kalawang, di ba? Kaya ako sa iyo, Roque, kaysa paikot-ikot ka, mauubos lang ang pera mo dyan. Doon sa loob, libre pa pagkain. Hindi namin sinasabi na guilty ka na, ha? Kaya lang, parte ng proseso ng iyong kaso, nandoon ka muna sa loob. Tingin ko si Roque, mahilig din, mag-e-enjoy din po ito, mga kababayan. Magdala ng Vaseline. Magdala ng Vaseline. Langis. Wag. Yun langis na walang mint, Roque. Naku, kapag ka langis na may mint, mainit yun, sobra. Masakit yun sa puwet. Ay! Hindi. Ibig ko sabihin, di ba? Kapag ka nagpapamasahe, di ba, mga kababayan? Si Roque, kunyari, nandiyan. Minamasahe, mga bossing. Di ba? Ganyan Pagka minamasahe, ganyan, mga kababayan. Sa likod, pagka medyo sobrang init nung langis, masyadong madami yung mint na nasa likod, ay nako, mahapdi po yun. Pagkatapos, masahihin ng likod, dadali sa bandang puwet. Di ba? Sa bandang puwet, mamasahihin po, hindi. Kayo kasi kung ano-ano yung iniisip ninyo sabi ni Ma'am Rose Manyo, baby oil lang daw. Pwede na baby oil. Wag yung masyadong may mentol. Mahapdi sa puwet. Hindi. Kapag kami nasahe, mga kababayan. Diba? Pag kami nasahe, yan lang naman ang ibig sabihin natin. Paglinis ng tubo, yung mga kinakalawang na tubo. Sabi ni Rihanna, ay efficacent oil. Mahapdi yun. Mainit yun, sobra. Baka pati yung kamay ng preso, di ba, mahapdian. Linis ng tubo, yung mga tubo. Doon sa Oblo. Magbaon ng langis. Para kapag siya ay magpapamasahe. Si Buloyski, mahilig din magpamasahe yun. Baka ganun din ang ginagawa. Matutong dumampot ng sabon, si Roque, dapat lang. Pag nahulog yung sabon, paano na? Siyempre, pupulutin niya. Di ba, mga kababayan? kayo inaapi nyo si Roque. Basta bago tayo magtapos,
ang napag-usapan natin dito, hindi bakla si Roque. Okay? Lalaking lalaki po si Roque. Mga kababayan, okay? Nanlalalaki po si Roque. Lalaking lalaki po si Roque. Okay? Okay na tayo doon ha. 1,400 viewers. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Paalam po hanggang sa huli.